Magbibigay na po tayo ng final fight prediction para sa nalalapit na laban bukas ng ating pambatong si Cuadro Alas kontra ito sa The Mexican Beast na si Saul Sanchez. At marahil ay batid na ng karamihan sa atin na nag-overweight ng 2 pounds or halos 1 kilo itong si Casimero sa weigh-in nito kanina. Mula nga po dito ay napatawan po ng sanction itong si Casimero. Medyo hindi nga po kagandahan dahil sa laban nito bukas ay required itong si Casimero na magsuot ng mas malaking gloves kontra dito kay Sanchez. 8-ounce gloves ang isusuot nitong si Sanchez sa mismong laban at itong si Cuadro Alas naman ay 10-ounce gloves. So mas malaking gloves po ang susuotin nitong si Casimero. At isa pa sa mga naging consequence ay binigyan po ng rehydration clause etong si Casimero. Binigyan lang po ito ng 5 pounds na kung saan ay pwede siyang mag-rehydrate. Ay, hindi po siya pwedeng lumagpas ng 128 pounds bukas. Normal yan na mag-rehydrate after ng timbang. Okay? Sa mga previous fight nitong si Casimero, after ng weigh-in, bumibigat pa po etong si Alas ng 20 up to 25 pounds. O dahil na pinatawan ito ngayon ng sanction or ng penalty, ay 5 pounds lang po ang pwede niyang idagdag bukas. At isa pa sa magiging consequence ay babawasan po kung hindi ako nagkakamali ng 10% itong purse ni Casimero sa nasabing laban. Okay? So kung halimbawa kung 5 milyon ang ibabayad dito kay Casimero, magiging 4.5 milyon na lamang. At yung kalahating milyon ay ibibigay po dito sa kampo ni Sanchez. Okay? Ito yung mga disadvantages dito sa kampo ni Casimero. Ganun pa man, parati po nating inuulit na hindi po kailangan ni Cuadro Alas ang 100% para matalo lamang itong average fighter na si Sanchez. Literal po na isang average fighter lamang itong si Saul Sanchez. Magkaiba po ng level ang dalawang fighters. Okay? Ngayon, marami pong kumakalat ng mga criticism, okay? Kung saan ay sablay raw yung training ni Casimero, Well, kung mapapanood nyo yung ating fight prediction kahapon, isa po yan sa mga naging huling statement ko na kung sakali nga na magkakaproblema sa training, maaring ma-upset itong si Alas. Okay? Naman ay maliit pa rin ang porsyento na ito ay ma-upset. Halimbawa na itong mga senaryo na to, normal lamang sa ibang elite boxer. Halimbawa na lamang sa naging laban nitong si Luis Nery kontra dito kay Yamanaka sa bansang Japan noong 2018. Sa kanilang nasabing rematch ay sumobra po ng 5 pounds itong si Nery sa kanilang weigh-in sa bantamweight limit which is 118. Tumimbang po itong si Nery ng 123. From 118 limit, ito po ay sumobra at tumimbang ng 123. Okay? So ginawa po lahat ng Japan Boxing Commission para mapiga itong si Nery. Ito yung mga panahon na dedepensahan itong si Nery ang kanyang WBC belt. To make the long story short, natuloy ang laban at na-TKO ng walang kahirap-hirap itong si Yamanaka. Wala pong bakas ng pagiging dehydrated nitong si Nery. At walang kahirap-hirap po nitong ni-knockout si Yamanaka. Sa kabila na mas malaki ang gloves na sinuot nito, na pinatawan nito ng rehydration clause, ay nagawa pa rin nitong si Nery na ma-knockout nang walang kahirap-hirap itong si Yamanaka. Kapag ang dalawang fighters po ay hindi magkalibel, kahit magbigay pa po ng partida, ang isang elite fighter ay hindi pa rin ito matatalo ng isang average fighter. Maliban na lamang kung parehong elite fighter. Dahil nga po 50-50 ang laban, kaya mahalaga kahit yung pinakamaliit na advantage. Ito magiging laban bukas ng isang elite fighter na si Casimero kontra dito sa average fighter na si Sanchez, ay kahit anong partida pa po kayang i-provide ni Casimero.